Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Welcome po sa lahat ng narito, maging sa mga nanonood via live. At handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Hallelujah! Sige po, sama-sama tayo umawit, sumamba sa ating Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah!
ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Kapag sinabi ko pong wala kang katulad, lalala kang katulad, sasagot po tayo. Amen po ba? Amen! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dapat kang purihin pagkat ikaw ang Diyos na walang katulad. Hallelujah! Hallelujah, oh God. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang
basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. So God, tunay nga, Panginoon, wala na po kaming aalalahanin basta't kasama po namin kayo. Basta't kami nasa piling nyo, pagkat ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, na hindi nagkukulang sa amin, na hindi kami pinababayaan, O Diyos. At patuloy nga po kami nga awit sa iyo habang kami may hininga, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit
may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, hallelujah. So God, tunay nga Panginoon, na anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, kami ay sama-samang magpupuri sa inyo. Pagkat sa piling nyo ay may kapayapaan, may kagalakan, Lord God. Tunay nga Panginoon na ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos na tapat na nakikinig ng aming mga dalangin, ang Diyos na hindi kami pinagkukulang, O Diyos. Hallelujah. At ikaw nga lang po ang karapat-dapat na tumanggap ng mataas papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
everyone. Uh, dito sa mga nasa iglesia, kahit na po merong bagyo dito sa Metro Manila that we're expecting today, at ganoon din po doon sa mga nanonood sa ating live streaming, magandang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Tayo po ay makapag-aral, pang mapagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay, sa kabila ng mga sunod-sunod na problema na dumadaan sa bawat isa sa atin. So let us pray. Whatever the season is, good times, bad times, we will praise God. Lord, we thank you for today. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your great compassion. And today we are here. We are here, O God, to listen to your words. And so I pray, O Lord God, that we will hear from you and learn from you and help each one of us, O Lord God, to focus our minds, O Lord God, sa mga bagay na gusto mong ituro sa amin. Tulungan mo po kami na hindi po kami lubos na mabahala sa mga nangyayari sa aming paligid, sa aming buhay. Help us so that we could focus our whole being sa iyong mga salita sa umagang ito. Help us, O God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, we're taking this from the narrative or the passage from Matthew. Let's read. God formed us, sin deformed us, but Jesus can transform us. Amen po ba tayo doon? Ang bawat isa sa atin, nilikha ng Diyos. Alam na po natin, basic naman po yun, di po ba? That's why all of us, we have our value. Our true value is in God. Amen po. It's not in education. Hindi yan sa kung anong tinapos mo, kung anong social status mo, kung anong talent mo. No, that's not the value. Your value is you are created by God in His image and in His own likeness. Amen po ba tayo doon? Hindi nawawala po yung value na yan. Parang pera yan eh. If you have 1,000 bill, so lamukusin mo man yung pera, tapak-tapakan mo man siya, pulutin mo kahit madumi, nawala po ba yung value ng 1,000 bill? 1,000 pa rin siya, di ba? Yes? Ganun ang tingin sa atin ng Diyos. No matter what. Alam naman na ng Diyos ng bawat isa sa atin mahina because of sin. Mahina. Marami tayong nagagawang pagkakamali sa ating buhay. Dito nga po sa aking notes dito, if you could turn back the clock, kung may babalik mo ang panahon, what would you do differently? Sige nga, ano ba sa palagay niyo? Siguro, may isip mo, siguro kung may babalik ko yung panahon, hindi ako masyadong naglakwatsa nung bata-bata pa ako. No? Hindi ako masyadong bumarkada, hindi ako masyadong nagbisyo, nag-inom, nagsigarilyo, etc. No? Siguro medyo mas maganda-ganda yung buhay ko ngayon. Hindi ako masyadong ma-chicks, di ba? Sa mga lalaki. So, there are so many things that you could have done different. But do you know what? Really doesn't matter. Di nawala ang value mo eh. No? That's the beauty of the grace of the Lord. Hindi nawala ang value mo sa Panginoon. Hindi ka man naging successful. God is not concerned of what you will be. Kasi gusto mo maging engineer, gusto mo maging abogado, gusto mo maging doktor. Doesn't matter. What
is more important is what will you become. Ano magiging klaseng tao ka ba? Ha? Successful ka nga businessman. Corrupt ka naman. Oh. You become a very corrupt, insensitive. O naging lawyer ka nga. Wala naman. Hindi naman tama ang pagpapractice mo. Oh. Naging doktor ka, mukha ka naman pera. You become. It's more important. What will you become? It's not what you want to be. You can be whatever you want. But what you will become is more important inside. Amen po ba tayo doon? So yun ang ating pag-aaralan. Always remember, your value is in God. Yun ang importante. So kung ano man nagawa natin in the past, sa tingin mo parang wala kang kwenta, failure ka, loser ka. You're not loser if you are with God. Your value is intact. Kung anong tingin sa akin ng Diyos, ganun din ang tingin niya sa iyo. Pareho yan. Pareho tayong nalikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang hugis. Yun po ang importante sa Diyos. So makikita po natin sa mga tao, there are so many life-changing moments. Another question, ano bang mga life-changing moments meron ka sa buhay mo? Na because of this thing, nabago ang buhay mo. Ako, marami akong mga life-changing moments. Una, siyempre, nung ako ay magkatapos nung high school, naimbita ako sa Bible study, ay sa isang service. And then God really touched my heart. And from that time on, I kept attending. Ganito rin kung anong ginagawa natin ngayon. Attended the fellowship. I joined the Bible study when I was in college. Until ako na naging Bible study leader. And then, another life-changing moment, of course, nung makita ko yung misis ko, magkaklase kami, siyempre, siya na lang ngayon ng ko. And then, nung mag-asawa kami, nagbago na rin ang buhay ko. Kasi hindi na pwede yung basta-basta buhay binata. May asawa ka na, may responsibility ka na. A life-changing moment. And then after that is, after my graduation, another life-changing moment that I cannot forget is, nag-apply yung mga kasamahan ko. Kasi batang-bata pa ako nun. Magto-21 pa lang ata ako. Nakibuntot-buntot lang ako mag-apply ng Middle East. Hindi pa kilala ang Saudi Arabia noon 1980. Disyerto pa yun. Wala pang masyadong tao doon. Batang-bata pa ako. Ayaw pang mag-Saudi ng mga tao doon. So nakisunod-sunod ako. Never thought ako palang makukuha sa daming aplikante noon. Nung lunchtime, hindi ako umalis sa pila. Why? Because pag umalis ka sa pila, baka imbis na malapit na ako sa pintuan, napunta na naman ako sa dulo, hindi na ako nag-lunch. Sige, sabi ko, pusing ko lang tong interview. You know what happened? Nung yung mga nag-i-interview sa Middle East, hindi naman nagla-lunch ng saktong 12. Tayo lang mga Pilipinong saktong 12. Kailangan lunch So walang tao na, ako na lang natira. Ako na lang last interview. Is the Lord, So life-changing mo. Ako pa nakuha. Wala na siyang ma-interview. And then I just find myself in the Middle East. Can you just imagine all these things that happen? There's so many things that happen that changed lives. Changed my life. I'm sure ganun din sa bawat isa sa atin. There's so many life-changing moments. And that is according to how God has orchestrated all these things in your life. Don't ever think na yun ay coincidence. Yun ay nais, pinahintulutan ng Diyos dahil siya ay mayroong plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Na at that time, hindi pa natin nare-realize. Only now, after so many years, na-realize mo, kahit kailan ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba tayo doon? God loves us so much, we just do not realize it. All these life-changing moments, small things,
And then on the hindsight, and you look back, oh, it's all by the grace of God. It's all by His grace. That's why you are where you are now. You are what you are now is only because of God. All things work together for good to them who loves God and are called according to His purpose. All these things, they are happening for your ultimate good. Amen po ba tayo? Whether at this time you don't understand, it seems so heavy, you don't realize, but you have to go through the process. Whether it's a suffering, no? Whether it's in prosperity, God will deal with us differently according to His plans and purpose. In prosperity, hindi mo pinapansin ng Diyos. Gives you suffering, doon matauhang ka. Amen po ba tayo doon? And then God draws you near. And then God bless you again. That's how God works eh. Amen po ba tayo doon? Hindi naman niya kapareho yung kapantay yung pag-iisip natin sa pag-iisip niya. Why? Because God created you. God has a purpose sa buhay mo. So ano man nangyari sa iyo, before knowing Christ and even now, God loves you nevertheless because you are created in His own image. Amen po ba tayo doon? Importante ka sa Diyos. Huwag mong isipin na wala kang kwentang tao. You are a failure, you're a loser, you're not. Because God is only working at your life. So, ang prayer doon, sana matuto ka. Matuto ka kung ano yung tinuturo sa'yo ng Diyos at sumunod. Amen po ba tayo doon? Tumatagal lang yung proseso. Pag hindi tayo natututo at hindi tayo sumusunod. So you want to make it easier for you? Then you obey and trust the Lord. And then you will find the peace and the blessing of God. So, pag-aaralan po natin dito sa kay Matthew 9:18. Forgiven. So, makikita, I'm sure you're so familiar with this already, ano? The Bible study na yata natin lahat ito eh. Yan, yung 4 friends and yung paralyzed man, some men brought to him, sino yung him? Sa ating Panginoon Jesucristo, a paralyzed man, paralisado, lying on a mat. So, nandun lang siya sa banig. When Jesus saw their faith, He said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Familiar? Basa na yan, di ba? Oh, magkakaibigan, nandun si Jesus Christ, nagtuturo sa isang bahay. Dami ng tao. Overcapacity. Hindi sila makapasok sa pinto. Etong kaibigan nila, they want to bring their friend to the Lord because this person is paralyzed. Ano ba yung paralyzed? PWD. So, hindi siya makalakad. No? So, kumbaga nakadepende siya sa ibang tao. He cannot support himself. Fully dependent sa kaibigan, sa kamag-anak, etc. And during their time, yung mga PWD, may mga kapansanan, nilulook down ng community, ng society nila because they consider that person as sinner. Nakakonect yung kanyang pagiging baldado sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang presumption kagad, yung makasalanan, salbahe siguro yan, kaya yan pinarusahan ng Diyos. Kaya ganun ang tingin sa kanila eh. So, pati yung family niya, syempre, apektado. Kasi, sinner yung sinner din yung buong family. So, ganun. So, talagang, maybe, dahil sa na-persecute siya, nandun yung galit, etc., awa sa sarili. So, but he's desperate. He heard about Jesus Christ and His friends. Ang kanyang pag-asa na lang ay isa. Hindi naman siya pwedeng magpunta sa Makati Medical Center. Wala namang hospital noon, sa orthopedic hospital. There's nothing that he can do.
He's desperate. And he would like to see the Lord. Kasi nakita na niya, o narinig niya, nabalitaan na niya yung mga ginagawa ng Panginoon na nagpapagaling siya. So, yung mga kaibigan niya, dahil sa pagmamahal sa Kanya, sana all, ganun mga kaibigan, ano? So, kahit nasa damukal na tao, do you know what they did? Anong ginawa nila? Makyat doon sa bubong. Hindi naman yung bubong na yerong, wala pang yero nun eh. So, it's made of hay and clay, no? Pinaghalo, parang simento, yung putik na may dayami. So, yun ang pinatigas at ginawa nilang bubong. So, inside, nandito ang Lord, tapos lahat, daming tao, hanggang pinto, siksikan. Sana ganun din sa service natin, pero hindi tayo nagsisiksikan. So, ganun. Ganun, daming tao. And then he's teaching. Tapos, kikita niya, ano yung naririnig, may bumabayo doon sa bubong. May tumutulo ng pumapatak ng mga dayami na mga ano. Pero hindi naman, ano naging reaction ng Panginoon? Galit ba siya? Huy, sino yan? Hindi naman niya binawalan, di ba? So kita may nabutas na yung bubong. Pagkatapos, anong ginawa? Ibinabahan na yung paralytic. And then what did Jesus Christ said? Anong sabi niya? Ayan. Take heart, son. Your sins are forgiven. Yun ang sinabi niya. No? Yun ang sinabi niya. Laksan mo loob mo. Natawad na yung mga kasalanan mo. And then, yung mga nandoon na mga religious leaders, no? May mga ano yan eh. Parang hindi rin siguro nawawala sa panahon natin ngayon. No? Parang yan. Parang sa atin din siguro. Linggo-linggo, nasa church tayo. Tingin natin, parang bait natin, no? Parang may spiritual pride na ba? So yung mga Pharisees, ganun yung iniisip. Sino ba yun? Diyos lang pwede magpatawad ng kasalanan. So yun ang nasa isip nila. Ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. In the Jewish community, God is the only one who can forgive sins. No one. Yun ang nasa isip nila. So alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Jesucristo. And for Him to show them, to prove that He is the Son of God, He said. Ano ba mas madaling sabihin? Whether it's easier to say, thy sins are forgiven, or say, rise, tumayo ka, walk. Alin ba sa tingin nyo? Kayo nga tanong ko, alam mo ga mas madaling sabihin, ang madaling gawin ng ating Panginoon Jesucristo. Sabihin na lang niya, sige, your sins are forgiven, uwi ka na. Ano? Di ba mas madaling sabihin, your sins are forgiven? Bakit? Why? Because when you say your sins are forgiven, there's no evidence of healing o of forgiveness. Kung totoo nga pinatawad ng Diyos yung kanyang kasalanan, wala namang biglang may magpa-plus dyan na katulad dito ng screen. Dadan! Your sins, o lahat ng mga ginawa mo, delete, forgiven. Wala namang physical evidence. But Jesus Christ said, okay. Saan sabi niya? Next slide, please. Ito yun. Bago ko mag-next slide. When He said, your sins are forgiven, because God knows kung anong bawat ginagawa ng isa sa atin, sa ating buhay. Walang nalilingid sa Diyos dyan, ha? Amen po ba tayo doon? Sa tingin nyo, hindi alam, kahit ba hindi alam ng asawa nyo, anong pinagagawa nyong kalokohan o ng nanay nyo, meron pa rin isang nakakaalam. Ang Diyos pa rin, alam niya.
ang buong pagkatao ng bawat isa sa atin. Yan. Why? And I saw the dead, great and small, standing before the throne. The end of our life, this thing will happen. And books were open. Another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Allah. So, meron palang isang libro na nandoon lahat ng ginawa ko. Magmula nung ako'y magkaisip hanggang ako ay mag-exit dito sa mundo. Andun lahat. Can you imagine that? Sabagay, kayang-kaya no. Lahat ng tao na nabuhay, magmula unang panahon hanggang ngayon, yan, may aklat lahat yan. So, it's very important. Kung anong ginagawa natin sa buhay, lalahanin natin yung Revelation 20:12. Kung anong ginawa mo, hindi lingid sa Diyos. Okay po ba tayo doon? So, whatever you do, isipin mabuti ha. Hindi lamang it affects your eternal destiny, hindi lamang it also affects all the people around you. Immediately or in the future. Kung ano man ang gagawin mo. So isipin mabuti ha bago gawin. So kaya sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven. Nag-react agad yung mga Pharisees. Next slide. So anong sinabi niya? O sige, para maniwala kayo, take up, ano sabi ng Panginoon? Arise, take up your mat and go home. Bara, sabi sa Arabo. Go home. So, can you just imagine, just try to imagine. Napakahirap nun, ano? Why? Because evidence is necessary. Physical evidence is necessary so that people will see that there is an actual healing. Hindi naman pwedeng go up and walk, tapos bye, uwi na siya. Hindi naman gumaling eh. E di, yari siya doon sa mga Pharisees, sa mga tao. Na siya ay, false teacher. O baka makwadcom pa siya nun. O. Pero, ayan, sabi niya, so that you will know that the Son of God, has the power and has the authority to forgive sins. So, sinabi niya yun. To validate that, rise up and walk. Nung marinig yun nung paralyzed, naramdaman niya nagkaroon ng lakas yung kanyang mga paa. Ha? And then he had the confidence to stand up. Can you just imagine that? Of course, di natin makarelate dahil di naman tayo nalumpo. Pero if you could just imagine a man who is paralyzed could instantly walk. So, kung ikaw yung paralyzed man, totoo ba yun? So, pero nung makita niyang may lakas at sinubukan niyang galawin at gumalaw at nakatayo siyang diretso, wow! So how you think he's feeling? Siguro hindi niya na ma-explain. He's jumping up in joy and walking and walking and walking, walking. High five siya sa mga kaibigan niya. Praising the Lord. Can you just imagine? And then he left. He walked into a newness of life. And that is, brothers and sisters, a life-changing moment. Because he had faith in Christ Jesus. So sa tingin niyo ba ang daming problema? Parang walang solusyon. Kinanta pa lang natin yan eh. Di ba? Kinanta pa lang natin. Lahat ng problema may solusyon. Dahil kasama natin ang Diyos. Basta't ikaw ang laging kasama. Ang mahirap lang doon,
kung wala ang Diyos sa ating buhay, if God is not the center of our lives is out of control. Amen po ba tayo doon? You think you are in control? No, you are not in control. You are being controlled by circumstances. But if God is in the center of your life, God is in control. Your life is in control. So whatever happens, kahit sunod-sunod ang bagyo, katulad nung nararanasan natin ngayon, di pa natatapos yung isang bagyo, ayan na naman, parating na naman ang isang bagyo. Di pa natatapos yung isang problema, ayan na naman ang isa pang problema. But God is what? God rules and reigns. God sits on the throne. Amen po ba tayo doon? Why? Because God is in control of everything. He sits on the throne no matter what happens. He rules and reigns. And that is a reality, a present reality, a future reality. Hindi lamang sa panahon natin ngayon, hanggang sa walang hanggan. That is a reality. God permits everything. Why? Because He knows. God gave us free will. Lord, so many people are sinning against you, etc. You could have stopped this. Big time. One time, big time. Lahat dapat pinarusahan ng Diyos. Pinatay na ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Or He could not even have allowed Satan to exist. Why would God allow Satan to even exist? To give us hard time here on earth. But if God would do that, meron pa kaya ang buhay sa atin ngayon? Or you think you're not a sinner? Kung magiging gano'n ang reasoning natin, if you want God to destroy everyone who sins against Him after midnight today, meron kaya matitira sa atin after midnight today? I don't think may matitira sa atin. So don't even ask why God did not even stop Satan or destroyed Satan and killed everyone that rejected Him. Look, God is God. He knows He can redeem us. He knows that He can correct everything according to His plans and purposes. Because He wants people who really love Him. People who are not robots. People who have a choice. Whether in good times or in bad times, they love Christ nevertheless. Amen po ba tayo doon? Hindi robot ang kinreate ng Diyos. God created us with free will. It's up to us. It's up to you and me and to those who are listening. You have to have a reasonable response to the good news of the gospel. I already mentioned God created us. So, the doctrine of God, God is in charge, God rules and reigns, creator of all things, seen and unseen. That is God. And man, created in His own image, in His own likeness. But we sin, He gave us a free will. Why? Because of His love. He did not create us to become robots. And because of that, two choices. God died for you and for me. God died for you and for me. So, what are the reasonable choice that we have? We know we are sinners. Is by grace, or you want God to be your judge? Jesus Christ died for our sins already. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Namatay ang ating Panginoong si Kristo sa bawat isa sa atin. So our response is to
accept that grace. If you don't accept the grace, okay. You have a free will. You will be separated from God. And then when He comes back, you're not under grace. You are under judgment because you already have exercised your free will. You don't want to be with God. You will be separated from God for eternity. And there's a place for you. No? Separated from God. And that's what you call what? Hell. So hindi masyadong inaano natin yung hell. Don't just take it lightly. Ang dami kong naririnig lately. Take you to hell and all these things. Hell is not the place you want to be at the end of your life. Amen po ba tayo doon? So, if God will come back and judge you, or if you die before He comes back, then He judges you. So, it's up to you. You will know kung saan ka pupunta. Ngayon pa lang, alamin mo na. Yes, that's very simple. That's why Christianity is very simple. And yet, so difficult to follow. Why? Because once you accept the grace of the Lord and be saved, you have to surrender everything to God. Amen po ba tayo doon? And a lot of people do not want that. They think they want to be in control of their lives. But actually, they are not in control of their lives. Because life without God is out of control. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So, then he went to a newness of life. Freed and forgiven. So, makikita po natin dito. Next slide, please. So what's the truth here? Jesus forgives our sins and saves us from our sins. No? He forgives, saves us from the penalty of sin. Saves us from the penalty of sin. So naka-record po yan, ha? There are books of life. All the things that you do against God are recorded in the books of life. And if you don't have God with you, you are slave of sin. He who sinned is a slave of sin. Because the power of sin will reign over you. But when you have Jesus Christ in you, then you are freed from the penalty of sin. You are set free from the bondage of sin. You are not slave of sin. You are slave of God in righteousness. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So very simple lamang po. Meron po ba tayong natututuhan sa umagang ito? Can you hear what I'm saying? Are you listening? Amen. Marami pong nakakarinig, ngunit hindi naman nakikinig. Next po, quickly. Ito po si Matthew, kilala nyo na rin to, no? So dito po tayo magtatapos and then I'll go to the last slide na lang. Matthew is a tax collector and God called him to follow him. Jesus Christ called him to follow Matthew. So what happened? When God called him to follow Matthew, next slide. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew. Trabaho niya, sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. Tax collector, bad reputation. Why? Dahil alam naman nila during the time of our Lord, corrupt yung mga tax collector. Kasi binibigyan sila ng quota ng gobyerno ng Rome, ng Italy. Ha? So pagkatapos nung namit na nila yung quota, kanila, bulsa na nila yung sobra. So, overcharge nila ngayon itong mga, nagbabayad ng tax. So, negative ang image ng mga tao kay Matthew. No? So, alam na nila, corrupt yan, corrupt. Tinawag siya ng Diyos. Matthew, come, follow me.
Siyempre, alam naman niya yung trabaho niya. So, what did he do? Sinara niya yung kanyang opisina. Sumunod siya sa Diyos. No? Pinagpalit niya yung kanyang kikitain at kinikita dahil alam niya, wala. Sabi niya, masyado na ako na itong ginagawa ko. He wants a life-changing decision. Iwanan ko na to. Hindi tama itong ginagawa ko. He closed, resign. Iwanan na niya yung kanyang pinagkakakitaan. Imagine that, no? Talagang iwanan niya na yun. Next slide. Tapos, anong ginawa niya? Inimbitan niya ang ating Panginoon para doon sa bahay niya, magdi-dinner sila, kumain. Inimbitan niya si Lord. Basahin niyo na lang yan sa Matthew 9:11. So, nagpakain siya. Siguro, I don't know, na lang sila, nag-order na lang sila ng Jollibee, Grab. Pa-deliver na lang. Inimbitan niya yung lahat ng mga tax collector, yung mga barkada niya, para ma-meet si Lord, celebrate, bagong buhay na ako, hindi na ako BIR, hindi na ako tax collector. So, inimbitan niya, pati yung mga barkada niya na, yung kumbaga sa negative reputation sa community nila, yung mga mahilig sa, sa inom, at yung mga mahilig mag-swimming na walang tubig, naghahalo ng yelo sa mesa, o kaya nagpupusoy. So lahat ng mga barkada niya, inimbitahan niya. Tapos ito na naman tong mga religious leaders, tinanong yung kanyang mga disciples, sabi niya, yung nyo? Sabi niya, but yung nyo, nakikihalo doon sa mga corrupt. Yung mga tanggero, tsaka babaero, tsaka sugalero. Ang mga miyembro ng ABS. Alam nyo ba ABS? Alam nung iba yung ABS. So, alak, babae, sugal. Mga miyembro ng mga ABS, club. So, but, markada. Layan. So, ano sabi ng Panginoon? Sige, next slide. Sabi niya, Jesus replied, it's not the healthy who need the doctor, but the sick. Ano ba kayo, mga Pharisees? Parang sinasabi, sobrang naman spiritual pride nyo. But Jesus says, but go and learn what this means. So sa bawat isa sa atin, intindihan natin mabuti ito, Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. I have not come to call the righteous, but the sinners. I have not come to call the righteous, but not the sinners. So, wag tayo lang lagi dito. Parang yung mga nasa paligid natin, ayaw na natin makihalubilo. Paano tayo makakapag-share sa kanila? Paano natin ma-apply yung tinuturo sa atin sa evangelism? Pray. Tapos? Pray. Tapos? Care. Pagkatapos? Share. Pray, care, share. Di ba? Wag parang yung mga ayaw na natin makahalubilo sa ating community, tayo-tayo na lang. No, we cannot do that. God desire mercy more than sacrifice. Okay, masipag tayo lahat sa church, gumagawa tayo, ministry, etc., etc. But God desire mercy. What will happen to those people who do not know Jesus Christ? Amen po ba tayo doon, mga kapatid? That is what Jesus is telling them. You religious leader,
Iniisip nyo lang lagi yung sa inyo. Nakikita nyo yung kasalanan ng ibang tao. Hindi nyo nakikita yung mga sarili nyo kasalanan. You have spiritual pride. You're so critical about other persons. No, I desire mercy. Ganun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. What happens to all these people that we see around us? They are lost. They are like sheep without shepherd. Their lives are out of control because they do not know God. Kaya makikita mo yung mga tao, pag nagka-problema, what they do? Depression. Pag na sobrang depressed, anong ginagawa? Wala na, papakamatay na o nag-escape na, mag-iinom na, etc., etc. Magbibisyo na. Oh. Why? Because it's out of control. They cannot control circumstances. Problem is facts of life. Kasama yan sa buhay. Hindi pwedeng walang problema. Ang kinaiba lang sa atin, lahat tayo may problema. Kristiyano, hindi Kristiyano. Kinaiba lang natin, God is with us. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos. Kahit kailan, lagi natin siyang kasama. Amen po ba tayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. O, sige po. So, what do we learn? God calls us out of our old self-centered lives to a new and glorious life in Jesus. Imagine, just look at Matthew. Look at Matthew. Diba? All his life, corrupt. But God called him. And who wrote the book of Matthew? Of the gospel? Matthew. Diba? Andun yung kanyang inherent talent eh. He's an accountant. He knows how to do good records. Amen. Kahit siya'y corrupt, mahusay pa rin siyang mag-record and God used that. So, he recorded everything. Yung ministry niya he recorded. Hindi na nga siya nangurap eh. Ang nangurap, iba na. Sa 12 disciples, sino ba nangurap? Another topic na yun. Hindi na sa Matthew nagkurap. Oh. But still, God loves. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? God loves Matthew. Can you imagine? So, bawat isa sa atin, walang exempted sa paglilingkod sa Panginoon. Pantay-pantay yan. Okay, that's the spiritual truth. Ito naman, freed. So, mabilis lang po ito. Jesus turned and saw her. You have heard this already. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you, and the woman was healed at that moment. Sino to? Ito yung babae na nagbi-bleed. So, hindi ako makarelate dito, sorry. Nagbi-bleed. So, walang gamot noon, walang OB-GYN, walang doktora, etc. Walang gamot. So, anong ginawa niya? She heard about Jesus, and during that time, pag ganun ang condition mo, you cannot just be with the crowds. Kailangan separated ka, naka-quarantine ka, no? Kasi yun ang ano nila eh. But sabi niya sa ano niya, mahipo ko lang yung hem ng kanyang tobe, no? O yung ano niya, I will be healed. So nung nangyari doon, 9:25, slide before that, yan ba yan? Ayan. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. Instant, immediate. Why? Because of her faith. And can you see how God is moved by faith? Yung pananampalataya niya sa Diyos, naniniwala siya sa kanyang puso.
that there is healing in Christ Jesus. Hipo lang. Hipo lang. Kapiranggot lang. She doesn't even want to bother Jesus Christ because she's supposed to be under quarantine. She doesn't want to be discovered. And just, can you imagine, parang nagpunta ka sa Divisoria, siksikan, lahat ng tao, gitgitan, di ba? And then suddenly, Jesus Christ, who touched me? Siyempre magtataka, no? What do you mean, Lord? Who touched you? Gitgitan to. Paano who touched you? But Jesus Christ, no. Gusto lang niya i-draw out yung babae. Ay, Lord, thank you. I am healed. And you see that God is moved by faith. If you believe, sincerely believe, and if it's according to His will, you get healed. God will not be moved by worrying, your worries, your fear. You cannot move God if you are fearful. You cannot move God if you are doubtful. You cannot move God if you are negative. You can only move God if you have the faith. Di po ba? Faith, because of faith. Your faith has healed you, not your fear. So, ano ba? Marami tayong problema, di ba? You pray and then have faith. Because faith, doon mo makukuha ang attention ng Diyos. It's just by faith. What is faith? Hebrew 11. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Substance of things hoped for. Evidence of things not seen. Kita mo, substance. Nakita mo lahat yan. You have the Bible and all these things. And the evidence of things that you do not see through the creation. What else do you want? There's a substance. There's the evidence. You just have to believe that. And that is faith. So, ganun yun. And she got healed. So if you have the same, konti lang. Just draw near to God and He draw near to you. Amen po ba tayo doon? Hinanap niya ang Diyos. Nakipagsiksikan siya. Because she had that faith. Ganun po yun. And God will recognize if you had that faith in Him. So, wag bibigay ha. Hello, kahit sunod-sunod na problema, wag bibigay. Remember that woman. Kahit kailangan makipagsiksikan, God will acknowledge you and draw you unto Him. Next. Okay pa kayo? Umubra na tayo. Sorry. So, konti na lang po. Spiritual truth. No one is beyond Jesus' power to save. Amen po ba tayo doon? No one is beyond the power of God. That's why I'm saying, God rules and reigns. He is always, will always be in charge, in control of everything at all time. There is not one iota of a second that He loses control. Amen. Wala po, kahit na millisecond, that God loses control. He is in control. He rules and reigns of everything. Otherwise, He is not God. If He loses control. Everything. Can you just imagine? I don't know. Mahirap i-comprehend. The whole universe, the revolution, the rotation of the sun and the earth and all these things, hindi yan nalilate, na out of line, because if that happens, we all die. Tama po ba yan? Hello?
Can you just imagine all these things? Kailangan sakto lahat yan. Hindi po pwedeng ma-misalign yung mga rotation ng mga planet at baka magbanggaan. In our galaxy alone, there are millions of stars and all this. Millions in one galaxy. And do you know there are billions of galaxies in the universe? Kaya nga, dinidiscover pa rin. Meron bang hangganan ang universe? Wala. May boundary ba yun? Wala. It's just beyond our imagination. Sige po. Next. Conclusion. Jesus has the power to forgive our sins and transform our lives. So lahat po tayo work in progress. Ano po? Amen? Lahat tayo are being sanctified by God. Binabago ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lahat yan. Di ibig sabihin, di naman tayo nagkakasala eh. Kahit Kristiyano tayo, nagkakasala pa rin tayo eh. But repentance is a lifestyle. Amen po ba tayo doon? Repentance is a lifestyle. Once you get convicted, Lord, I'm so sorry. That's it. Erase from the book of records. So huwag niyo pababayaan na dumadami yung record. Hindi naman God keeps record of wrong. But what does it say? Is that wala tayong pwedeng itatago sa Diyos. Sin separates us from God. So therefore, if God convicts us, then we ask Him to forgive. Amen? Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord God, for your grace and mercy, because apart from your grace, there's nothing that we can do in this life. Apart from you, we are nothing, O Lord God. We are here, we are what we are. It's only because of you. Thank you, Lord God, that you are continually moving in our lives, changing us from glory to glory, from faith to faith. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay dadako sa